Magandang araw mga mag-aaral, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. A. Teorya, Austronesiano. B. Mito, Luzon, Visayas, Mindanao. C. Relihiyon. AP5 PLP, IE5. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang teoryang pinagmulan ng lahing Pilipino. Nakakabuo ng maikling sanaysay tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino. Matapos mabuo ang iba't ibang pagpapaliwanag sa pagkabuo ng Pilipinas, naging isang malaking tanong naman kung paano nagsimula ang lahing Pilipino. Gaya ng Pilipinas, may iba't ibang palaisipan ding inihain ang mga dalubhasa hinggil sa pagsibol ng lahing Pilipino. Ang mga Austronesian. Wilhelm Solheim II. Si Wilhelm Solheim II ang ama ng arkeolohiya sa Timog Silangang Asya. Ayon sa kanya, ang unang pinagmulan ng lahing Pilipino ay ang mga Austronesian. Narito ang larawan ng mga Austronesian. Ang salitang Austronesian ay nagmula sa salitang Latin na Australis, na ang ibig sabihin ay Southerns, at Griegong Nexos, na nangangahulugang isla. Tinawag niya ang lahing ito bilang Nusantao, na ang ibig sabihin ay People of South Islands. Sinasabing sila ay nagmula sa isla ng Malay Archipelago at kumalat sila sa Timog Silangang Asya dulot ng migrasyon, pangangalakal at pagtugon sa kanilang pangangailangan. Peter Bellwood, isa din arkeologo, ayon sa kanya ang mga Austronesian ay nagmula sa Timog Sina at Hilagang Vietnam. Narito ang larawan ni Peter Bellwood. Sila ay naglakbay patungong Taiwan at namuhay sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang mga taong Kalao. Armand Majares. Siya ay isang arkeologo na nagmula sa Universidad ng Pilipinas na siyang nanguna at nakahukay ng isang maliit na buto mula sa paa ng sinaunang tao sa yungib ng Kalao sa lambak ng Cagayan. Narito ang larawan ni Armand Majares. Sinasabing ang mga taong Kalao ay nabuhay ng mahigit na 67,000 taon na ang nakalipas at isang Homo sapiens na siyang pinakamatandang labi ng taong nahukay sa Pilipinas. Ang mga taong Tabon. Robert B. Fox. Siya ay isang Amerikanong arkeologo. Nahukay nila sa yungib ng Tabon sa Palawan ang isang skullcap ng sinaunang tao sa Pilipinas. Narito ang mga larawan ng Manunggul Jar at Tabon Man. Ayon sa kanilang pag-aaral, ito ay nabuhay ng mahigit 47,000 taon na ang nakalipas noong panahon ng bato. Ang butong ito ay bahagi ng isang babaeng Homo sapiens. Naniniwala din ang mga eksperto na ito ay kabilang sa mga lahing Mongoloid kung saan nagmula ang mga Pilipino, Indones at Malay. Natagpuan naman sa yungib ng Manunggul ang isang bandang panlibing. Pinaniniwalaang ito ang gingamit bilang lagakan ng mga buti ng mga sinaunang tao. Ito ay tinatawag na Manunggul Jar kung saan makikita sa takip ng palayok ang 2 taong namamangka na sinasabing naglalakbay patungong kabilang buhay. Mga teorya sa pagkabuo ng lahing Pilipino. Core Population Theory. Felipe Landa-Jocano, kilalang Pilipinong antropologo. Siya ay naniniwala na iisang lahi lamang ang pinagmulan ng mga tao sa rehiyong Timog Silangang Asya. Ayon sa kanya, ang kauna-unahang pangkat na dumating sa Pilipinas ay pinaniniwalaang nagtungo rin sa New Guinea,
Java, Borneo at Australia. Para sa kanya mas kapani-paniwalang teorya na pinagmula ng lahing Pilipino ang teorya ng ebolusyon dahil ito ay nagsasaad kung paano tinirhan ng mga sinaunang tao ang Pilipinas. Teorya ng ebolusyon. Charles Darwin. Siya ang nagbalangkas ng aklat na The Origin of Species by Means of Natural Selection. Dito nakasaad na nagbabago ang katangian ng isang organism habang ito ay nakikibagay sa kanyang kapaligiran. Mula sa simple selula na buo ang iba't ibang anyo ng buhay sa mundo. Atin nang balikan, para sa pagsasanay sa aralin na ito, bigyang pagpapaliwanag ang sumusunod na katanungan gamit ang 3 hanggang 5 pangungusap. 1. Bakit mahalagang pag-aralan mo ang lahing pinagmulan mo bilang isang Pilipino? 2. Base sa iyong natutuhan, anong teorya ang hinggil sa pinagmulan ng mga Pilipino ang higit na kapani-paniwala? Patunayan. Ay comment na ang iyong sagot sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.